Isa pa nga pong palakpak sa ating Diyos. Ang ating mga palakpak na ito ay para sa Kanya at sa Kanya lamang. Amen? And awitan natin ang Panginoon ng merong galak, merong pagpapala, at i-bless natin ang Kanyang pangalan. Let's sing! Malaya po tayong sumayaw, malaya po tayong pumalakpak, malaya rin po tayong pumuri sa Kanya sa paraan na alam po natin. Hallelujah! Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let faith arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and we claim your victory. Let it rise. Let praise arise. Let's sing it once more. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and we claim your victory. Let it rise. Let praise arise. We'll see you break down every wall. You'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lifting high. With all creation crying out, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you.
the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted up. All creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, to we praise you. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted raging seas. My God, He holds the victory. Come on, let's sing that. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout on the praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout on the praise. Oh, oh, we sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung upon the cross and He rose up from the grave. My God still rolls those away. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out in praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, 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 oh. Come on. Yung mga susunod pong mga salita na ating mababasa sa screen, it says, we were beggars. Hindi tayo kabilang sa pamilya ng ating Panginoon before. But when we accepted Christ, we belong to His family. Amen? So let's declare itong mga awitin na ito, itong mga words na ito, and believe in our hearts. Because we belong to the family of God. Praise God. Come on. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Declare that once more. We were the beggars, now we're royalties. We were
verses 11 and 12. Lord, Thou hast turned for me my mourning into dancing. Pinalitan ng Panginoon ang ating mga paghihinagpis ng sayaw. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness. Ako'y binigkis niya ng kagalakan. Amen? And to the end that my glory may sing praise to you and not be silent. Diba yun ang ating inawit? That I won't be silent. O Lord my God, I will give thanks unto you forever. And as we sing this song, let the name of the Lord be glorified sa ating mga kalagitnaan.
Jesus be the name that gets all the glory, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills. Yes, Lord. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Jesus. Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can't deny, the resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life, broken for us. The worthy one, the first and last and soon to come. Jesus, Jesus, the King who overwhelmed the grave, the Lord who will forever reign. The name above all others, Jesus. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Sing Jesus, Jesus be
the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Yes, Lord. Jesus be the name that gets all the glory. We sing, oh Jesus, Jesus. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name, yes Lord. Jesus be the name, yes oh God. Jesus be the name that gets all the glory. There is healing in your name. There is healing in your name, oh Lord. There is healing in your name. Jesus, you're worthy. Come on, there's freedom. There is freedom in your name, my Lord. Freedom in your name. There is freedom. There is freedom in your name. Jesus, you're worthy. There's salvation. There's salvation in your name, oh God. Salvation in your name. There's salvation in your name. Jesus, there is redemption in your name. Redemption in your name. There's redemption in your name. Yes, Lord. There's reason in your name. Jesus, your word. There is healing. There's healing in your name, my Lord. There is healing in your name. There's healing in your name. Jesus, your word. There's freedom. There's freedom in your name. There's freedom in your name. There's freedom in your name. Jesus, your word. There's salvation in your name. There's salvation in your name. There's salvation in your name. Jesus, your word. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. And Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Continue sing Jesus. Oh, Jesus be the name. Tayo po'y magbabad sa presensya ng ating Diyos ngayong umaga na ito. And just declare that Jesus be the name that gets all the glory. Because we live in this world
buhay po ng bawat isa na nandito ngayon. May you be glorified with a simple act of coming, with a simple act of smiling towards yung aming katabi, with a simple act of just raising our hands. Lord, may you be glorified because it shows, Panginoon, that we are here, abiding in your presence, dwelling in it, Lord. Pangunahan mo po ang aming gawain ngayong umaga na ito. And as we continue to worship you, Lord, with the rest of the service this morning, allow mo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan to truly, Panginoon ko, take heed of your word. Mabuksan ang aming mga kaisipan of the truth, Panginoon, ng iyong salita. And that our hearts will be plowable, Father God, to receive your word. And your word, Panginoon, ay mapunta sa magandang soil, Father God, upang sa ganon. In the next days, in the next Sundays, Lord God, that we will be coming, Lord, we will be ready and prepared to receive kung ano man yung inihanda mo po sa amin. Lord, we just wanna thank you, Lord, sa buhay po ng bawat isa. And we glorify your name. We exalt you and we magnify you, God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Ayan. Bago po tayo maupo, pwede ba natin batiin yung ating mga katabi? Good morning, everyone. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we come before you once again, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, ikaw po yung maitaas, Panginoon. Wala hong iba, O God. Lord, ibaba niyo po kami, ibaba niyo po ko, Lord God, upang ikaw po ang siyang maitaas sa umaga pong ito, Panginoon. Lord, hayaan mo na patuloy namin ipagpakumbaba ang aming mga sarili para sa iyong mga salita, Panginoon, sa araw po na ito. And Lord, dalangin po namin na i-bless niyo po yung bawat isa. Hayaan mo na mag-rhema, Panginoon, ang iyong mga salita sa bawat buhay, sa bawat puso po ng mga kapatiran ko narito ngayon, Panginoon. Na itong magiging topic po namin ngayon, Lord God, muli sa pagpapatuloy, Lord God, ng aming team. Ang tema, Panginoon Diyos, a lifestyle of worship, Lord God, ay hayaan mo na patuloy na maging response po namin, Lord God, ay patuloy na pasasalamat sa lahat ng iyong mga ginawa sa aming mga buhay as an act of worship, Panginoon. Lord, gawin naming lifestyle, Lord God, not only in this church, kundi, Lord God, saan man kami mapunta, Panginoon. Ano man po yung aming ginagawa, Lord God, aming tinatrabaho, o yung iba sa amin nag-aaral, Panginoon, o sa aming tahanan, Lord God, sa pamilya na meron kami, Lord God, hayaan mo na isambahin ka namin, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon. Salamat po sa araw po na ito, Panginoon. Bless us in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Minsan pa, palakpakan natin ating Panginoon. And sa pagpapatuloy ng tema natin ngayong July, a lifestyle of worship. Amen. Last Sunday ay ating pinag-usapan yung kahalagahan ng mapasalamat o merong pasasalamat na puso. Amen. Yung pagiging grateful, pagiging thankful sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Lahat po ba tayo thankful? Amen? Amen? Kasi ang mga nagpapasalamat na mga tao, sila po yung patuloy, sila po yung palaging masaya. Amen? Masaya po ba tayo? Amen. Amen. Lalong-lalo na nag-worship tayo kanina, talagang ibinigay ba natin, di ba? Sabi sa Psalms 100 verse 1, make a joyful shout to the Lord. Amen? Sumigaw ba tayo sa ating Panginoon? Amen? Hallelujah. Napakasarap pumuri sa ating Diyos. No?
Pero hindi lang po yan dito, kundi sa lahat po ng mga area ng mga buhay po natin o nasaan man tayo ay tayo po isasamba sa ating Panginoon. 'Di ba? Gaya ng napag-usapan po natin last week, nabanggit po natin na yes, nandito yung mga kapatiran natin, napapanood natin sila sa harap, yung mga nagpi-preach, yung mga nagpi-play, yung mga nag-i-exhort, yung nag-exhort nga ng tithes and offering, ganda ng message. Amen? Amen? Palapakan naman natin. Hallelujah. No? Pero alam mo kapatid, wala pong pagkakaiba yan kung ikaw yung isang taong nariyan sa harap o sa labas, nag-a-assist ng traffic o nag-a-assist sa mga members natin, palabas, papasok. Amen? Pag ginagawa niyo po ito na meron pong pagsamba, wala pong pagkakaiba yan kahit nandito ka sa harap. Amen? Isang paalala lang po sa atin na kahit nag-a-usher tayo dyan, kahit nakaupo lang tayo dyan sa likuran, nagsiserve tayo sa mga kapatiran po natin, that's an act of worship. Wala pong pagkakaiba yan po dito. Amen po? So magandang paalala po sa atin, kaya sa umaga po ito, pagpapatuloy ng ating topic, a lifestyle of worship, ang magiging main text natin sa araw po na ito is nasa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Ito po ay talagang kilalang mga verses na palaging nako-quote at ang iba sa atin ay talagang na memorize na itong mga verses po na ito. Amen? So basahin po natin Romans chapter 12, verse 1 to 2. Sabi po dito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a, ano po? Ano po? As a living sacrifice. Ano pong sabi doon sa susunod? Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable, the perfect will of God. So, amen? Palapakan naman natin yung ating Panginoon doon sa salita na kanyang ibinigay po sa atin sa araw po ito. So dito, maintindihan po natin na worship is more than a Sunday service. Nagigets natin? No? Dahil maraming mga Christians, most Christians think worship happens when music starts. No? Karamihan po sa atin, ganun po. Pag nag-start na yung music, yung praise and worship, yan na, magsisimula na yung worship, saka lang ako mag-worship. Okay? But Paul teaches that worship begins when we surrender our lives to Him. Amen? Kaya kapag sinabi, pag narinig na natin yung salitang worship, ano agad yung mga pumapasok sa mga isip natin? Una, yan, mga pag-awit. Okay? Praise and worship. Or pag narinig na natin yung worship, Sunday service yan. Automatic. Okay? Pag narinig na natin yung worship, yung pagtaas ng ating mga kamay. No, yung mga pagpalakpak natin, yung mga iba sa atin, sumasayaw pa nga, paikot-ikot parang mga turumpo. Amen, yung mga iba na tumutusok pa yung mga daliri sa electric fan. may mga kwentong ganyan eh. Sa sobrang excited nila puri sa ating Panginoon. Pag narinig na natin yung salitang worship o pagsamba, papasok na sa ating mga isip, mga worship team yan. Okay? No? Pero ayon sa Biblia, ayon sa salita ng ating Panginoon, hindi lang po doon. Gets natin? Hindi lang po doon nagsisimula ang salitang worship. Sabi nga doon sa Romans chapter 12, verse 1, present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, yung praise na reasonable service or true and proper worship, itong salita pong ito ay nagmumula sa wikang Griego na sabi, logike latreia. Logike latreia. Pasensya na po, wala po tayong PowerPoint.
Hindi po tayo makapagsulat. I-research nyo na lang. No? Kung meron po kayong mga strong concordance, hanapin nyo po doon yung Greek word po nito, mahanap po ninyo doon. So, ibig sabihin po noon, yung reasonable service sa wikang Griego, meaning rational and spiritual worship. Gets natin? No? Rational or spiritual worship. Ano po ba yung salitang rational? Ang salitang rational, ito po yung nangangahulugang makatuwiran o may batayan. Okay? Dahil sa lahat ng ginawa ng Diyos, ang kanyang pag-ibig o grace o biyaya o kapatawaran at kaligtasan, mga kapatid, ang pinaka makatwiran at tamang tugon natin, ano po, ay ialay ang ating buhay sa Kanya bilang pagsamba. Yan po yung ibig sabihin po ng salitang rational. Kaya sinasabi po ni Apostol Pablo po sa atin, ang tunay na pagsamba ay hindi lamang limitado po dito sa templo. Hindi lamang po limitado po dito sa church. Yes, pag tuwing tayo po ay pumaparito, syempre, mag-worship tayo, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi lahat naman po ng ginagawa po natin ito, pagsamba. Narinig natin yung nag-exhort ng tithes and offering, magpapatuloy po tayo na pupurit sa samba. Hindi lang po sa pag-awit, kundi sa pagbibigay. Kasi pag nagbibigay ka, it's an act of worship pa rin po yan. Pag galing talaga sa puso po natin. Naintindihan po natin? So, ang pagsamba, mga kapatid, hindi lang po yan limitado po dito sa sanctuary o sa church. Okay? It is the offering of your entire life to God. Yan po yung pagsamba. Yung ibinibigay natin, ino-offer natin yung ating mga buhay, lahat ng meron po tayo, withholding natin kanino? Sa ating Panginoon. Yan po yung pagsamba. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, yan yung tunay na pagsamba. Okay. So, unang puntos po natin para hindi po tayo magtagal na naman dito hanggang 1:30. Okay. So, unang puntos po natin, worship begins with surrender. No? Worship begins with surrender. Pero bago po tayo magpatuloy, pwede bang tanungin natin yung mga katabi natin, kamusta ka? Sige na. Tanungin mo. Parang masyado kang seryoso. Sabi mo, Okay lang naman. sabi mo, thankful ka ba? Thankful. Ako Nasabi ni Pastor na last Sunday, yung mga thankful, masaya. Masaya ka ba? Tanong mo. Alright, kung masaya po tayo, tuloy-tuloy po tayo kasi mamaya malulungkot na po tayo kasi may mga maririnig po tayo talagang kukurot sa ating mga puso. Okay. Okay. So Romans chapter 12 verse 1, ulitin lang po natin, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. So yung word, mga kapatid, na present doon sa binasa po natin sa wikang Griego, paristemi, no? Ang ibig sabihin niya, to present o to place at someone's disposal. So yung word po na ito, yung ibig sabihin niya, yung definition niya, to place at someone's disposal, meaning, to willingly make yourselves available for someone else's use, purpose, or direction. Nagigets natin? So yung to place at someone's disposal, meaning, yung word na present, or yung offering, no, mga kapatid, ibig sabihin, to willingly make yourself available. Gets natin? To willingly. Talagang gugustuhin ko na gagawin kong available yung sarili ko. Okay? For someone else use, purpose, or direction. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ang salitang paristemi ay kusang loob. Kusang loob nating inilalagay ang ating mga sarili sa Diyos. That's natin. Kusa nating ibinibigay o inilalagay ang ating mga sarili sa Diyos upang siya ang gumamit sa atin at sa kanyang mga layunin at kalooban. Yan po yung ibig sabihin po niyan, mga kapatid. So, imagine natin ito, mga kapatid.
Meron po akong susi po ditong hawak. Okay. Habang nasa akin pa itong susi pong ito, ako pa yung may control ng sasakyan. Okay? No? Habang nasa akin pa yung susing ito, ay ako pa yung may control ng sasakyan. Okay? Pero kung ikaw na, ang may hawak ng susi pong ito, sino na po may control po niyang sasakyan? No? Hindi ko lang yan pinahawak. No? Kundi siya na lahat. Kaya pag hinand ko, ibinigay ko yung susi po sa kanya, when I hand the keys to someone or sa kapatid natin, ibig sabihin, binibigay ko sa kanya yung karapatan at control na gamitin po yung sasakyan. Tama? In the same way, sa Romans chapter 12, verse 1, sinasabi po sa atin ng ating Panginoon, hinand over niya sa atin yung susi. Yung hinand over na natin yung susi, no? Doon sa nagmamay-ari talaga. No? Tinawag po tayo upang i-hand over yung susi, yung buhay po natin sa ating Panginoon. Gets natin? No? So ibinigay ko yung susi sa kanya, siya na may hala, may control ng lahat. No? Pero sa Romans chapter 12 verse 1, mga kapatid, hinand over ko na yung buhay ko kay God. So ibinigay ko na yung susi na dati ako yung nagmamaneho. No? Ako yung nagmamaneho, mga kapatid. Ngayon, si Lord na yung nagmamay-ari. Ibig sabihin, siya na yung magmamaneho ng buhay ko. Nagigets natin? So, dahil ibinigay ko na po sa Kanya lahat, ibinigay ko na yung buhay ko, yung plano ko, yung desisyon, yung mga regalo na ibinigay niya sa akin, yung future, mga kapatid, pinagkakatiwala ko na sa Kanya. Para magamit niya po ito so He can use it according to His will. Yan po yung ibig sabihin ng word to place yourself at God's disposal. Ibinigay ko na sa Kanya para lahat na. Siya nang bahala. Siya nang bahala. Na dating ako nagmamaneho ng lahat, ako yung mga gumagawa ng mga desisyon sa sarili kong mga buhay. Wala na, Lord, ikaw na po. Ikaw na mag-drive ng buhay ko. At ang gagawin ko, susunod na lang po ko sa iyo. Okay? So in the Old Testament, mga kapatid, a priest placed an animal on the altar. Sa Bagong Tipan naman, in the New Testament, yung mga naniniwala, yung mga believers, inilalagay nila yung kanilang mga buhay, yung mga offering nila doon sa altar. Okay? So, makikita natin doon, mga kapatid, God is not asking for a part of you. So, ibig sabihin, hindi lang bahagi ng buhay natin yung hinihingi ng Diyos. Hindi lang yung ibang bahagi ng buhay natin ang hinihingi ng Diyos. He is asking for all of you. Gets natin? Hindi lang bahagi ng buhay natin o ng buhay mo ang hinihingi ng Diyos. Yung ilang area o yung bahagi ng buhay natin. Kundi yung buong buhay po natin. Gets natin? So, kung yun yung hinihingi ng Diyos sa atin, ano yung bibigay natin? Your body. Gets mo? Your time. Alam mo, isang nagpapakita ng paggalang sa Diyos o sa mga leaders natin pag maaga tayo napupunta. Yun. Ano ba? Ano yung kailangan nating i-surrender? Besides sa katawan, sa body, yung oras po natin, your finances. Diba? Ang lakas nating kumita. Pag chinek ko yung offering, tithes and offering, walang mga pangalan. Kasi hindi ba natin ibinibigay lahat sa Diyos?
Di ba, inihingi na nga lang sa atin 10%. Di ba? Yung mga iba sa atin, yung mga offering na nga lang po natin eh. Yung mga iba sa atin, kumikita ng 10,000 or 20. Sabihin na natin, pag medyo mayayaman kayo eh. Malakas kayo kumita eh. Sabihin na natin, kumikita kayo ng 50,000. 60, si attorney. 60. Attorney, 60. Oh, lapitan natin sa attorney mamaya. At 3 years ago, baka ngayon, triple na. Okay? No? Halimbawa, kumikita ka ng 50,000 sa isang linggo, isang buwan. Kasi ibibigay mo lang, 500. Pero i-instruct sa atin na ibigay po natin yung 10% lamang po. Yun po yung challenge po sa atin, mga kapatid. Hindi po to hindi po to prosperity gospel Sinasabi lamang po natin yung realidad. At sinasabi lamang po natin yung pagsamba, mga kapatid. No? Kaya sa mga malalakas kumita dyan, mga kapatid, isipin mo maigi. Kung sinasamba mo ba si Lord doon sa area na yun ng buhay mo. Or nagiging selfish pa rin tayo doon. Hindi, kasi kailangan ko to eh. Hindi mo inisip na yung buhay mo galing kay Jesus. Hindi mo inisip yung mga sacrifices po niya sa'yo. Hindi mo inisip yung effort, yung time, yung hirap na binigay niya po sa atin. Magbibigay lang tayo parang tip lang. Pag tip lang kasi parang whatever. Yung ibibigay ko lang. Di ba? Gets natin? Isang way para sambahin po natin yung ating Panginoon, yung mga finances po natin. Natandaan niyo yung principle na narinig natin kanina kung ano po yung ating tinanim, yun din po yung ating aanihin. Alam niyo, may mga imposible tayong mga pangarap na hindi talaga, kung isipin natin, hindi talaga mangyayari. Yan. Okay? Pero si Lord, dahil nakita niya yung katapatan po natin sa area po na yon ng pagbibigay, na kahit na talagang ang dami po nating pinapakain, dami po nating binabayaran din ng mga bills, pero faithful pa rin po tayo nagbibigay po ng tithes and offering natin monthly sa loob ng 13 years, mga kapatid. Si Lord po yung nag-prosper po sa atin. Si Lord po yung nagbibigay po ng blessing po sa atin. Hindi tayo ginugutom. Napakapalad natin, kumakain nga tayo 2 beses ang araw. Gets mo? Yung mga iba baka ngayon walang kain. Yung mga iba sa atin walang mga tulugan. Diba? Walang iba sa atin, walang mga bubong. Yung iba sa atin, nauulan. Yung iba sa atin talaga nasa persecuted country. Talagang hirap na hirap sa oras po na ito. Ikaw nakaupo dito, aircon ka pa. Dahil may aircon ka, tumulong ka naman sa sa offering. Diba? Kasi worship Binibigay natin yung buhay natin, our body, our time, our finances, and also yung ating relationships. And even yung ating mga ambisyon sa buhay. Okay? And isang nagpapakita po ng pagsamba, ibinibigay natin, Lord, yung future ko sa'yo. Ikaw na pong bahala. Gets natin? So, kapag isinuko natin ang ating mga buhay kay Kristo, mga kapatid, hindi na ang sarili nating kagustuhan ng pinakamahalaga. At hindi na natin unang tinatanong, ano ang gusto ko? Ano bang gusto ko? Ngayon, ang una natin tanong ay, ano na yung nakakalugod sa Diyos? O ito yung tanong na sasabihin na natin, Panginoon, ano ang kalooban mo?
Ano na yung kalooban mo? No? Hindi na yung ano na yung gusto ko. Kasi ako marami tayong gusto eh. Diba? Pero kung sinunod natin yung kalooban, yung linis natin si Jesus, yung kalooban niya ang talagang nasunod po sa atin, yan po ay pagsamba. Sabi po sa Luke chapter 22 verse 42, mga kapatid, Luke chapter 22 verse 42, sabi doon, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet, I want your will to be done, not mine. Okay? So, ito po yung ipinakita ni Jesus sa hardin ng Gethsemane. Kahit na nahihirapan na si Jesus, pinili niyang sundin ang kalooban ng Ama. Pinili niyang sundin yung kalooban ng kanyang Ama. Nagagets natin? No? Sa Galatians chapter 2 verse 20, Galatians chapter 2 verse 20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So ibig sabihin mga kapatid, ang lumang sarili natin na laging inuuna natin o yung kagustuhan natin, ipinako na nakasama ni Kristo. Okay? At ngayon, si Kristo na ang namumuno ng ating mga buhay. Gusto mo ba yon? Kasi kung gusto mo yun, yung tayo mo talaga, ibibigay talaga sa Kanya. Yung oras mo talaga na Sunday na maglalaba dapat ako. Yes, natin? Yung oras sana ng Sunday na magtatrabaho sana ako ay inilaan ko na, ibinigay ko na kay Jesus. Kaya ngayon, nandito po ako, nakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Amen? No, kaya mo yung paglalaba dapat kahapon, Saturday. No? Pero wag po kayong mag-alala, kaya pumunta po kayo ng prayer meeting every Friday. Ipag-pray po natin na magkaroon po tayo ng laundry shop o washing machine sa baba. Para pag yung animan ba, yung anim. Para pag pag yung mga member natin diyan, pag may labahan na, tara punta tayo church, maglaba tayo doon. Siyempre paunahan lang kasi nga marami yan eh. Yeah. Kunin mo na yung bag mo, yung basket. No? Lalawa ka sa church. Sige, paglaba ka sa church, pag tapos na, tuyo na yan. No? Kung gusto mo, ipatupi na natin sa usher para makapag-Sunday service ka lang eh. Kasi sabi natin, kahit magtupi ka dyan, usher, kasi worship naman yan eh. No? I worship you, Almighty God. Oh my God, there is none like you. Tapos na yung service, di pa rin tapos magtupi. Alam mo sa US, mga kapatid, kwento ko lang, may mga member po tayo, may mga security, may mga ushers po tayo doon, nasa labas lang po sila ng church. Nagbabantay. Kasi alam nyo naman po doon, talagang may maraming mga homeless, may mga pumapasok, may mga laking churches nga pinasok, namaril ng mga membro eh. Diba? Kaya doon, grabe yung mga security talaga doon, pinaikutan yung church. No? So, nagtaka ko, dapat pag Sunday service, dapat nasa loob lahat. Diba? Ganun eh. No? Pero naintindihan ko after na, part ng worship nila yun eh. Part ng worship nila yun na ingatan yung mga tupa, yung mga sheep ni Jesus. No? Nagets natin? Kaya worship yun. Hindi lang yung mga nasa loob. Yes, mga nasa loob, mag-worship, mag-praise and worship, makinig salita ng Diyos. Pero worship pa rin yun habang nagsisecurity po sa labas. Gets natin? No? So, tuloy po natin. Pangalawang puntos, kasi umaandar po yung ating oras. Mamaya konti, mga nasa 12:30 na naman po tayo. Okay, pangalawang puntos po natin, worship requires, transformation. Worship requires transformation. So in Romans chapter 12, verse 2, sabi po doon, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
So, yung Greek word ng salitang conform, mga kapatid, syschematizo, ang ibig sabihin niya, to be pressed into a mold. So, ibig sabihin, to be forced or influenced to become like someone or something else. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng to be pressed into mold, ay hinahayaan mong hubugin o pilitin ka ng mundo para maging katulad po nito. Okay? So, kung hindi tayo magiging maingat, sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ka magiging maingat, unti-unti nitong huhubugin ang iyong pag-iisip. Laki mata yun laki mata. Unti-unting huhubugin yung pag-iisip mo ng mundo ito kung hindi ka mag-iingat. Diba? Nangyari na. Kung hindi ka mag-iingat, mga kapatid, unti-unti nitong huhubugin ang ating pag-iisip o yung mga desisyon po natin o yung mga pamumuhay natin hanggang maging katulad na tayo nito. That's natin. Totoo po yun. Kung hindi po tayo mag-iingat. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Baka mukhang mundo ka na. Alam mo, mas maganda, church, na salita ng Diyos at ang banal na Spiritong humubog po sa ating upang maging katulad natin si Jesus o si Kristo. No? Mas magandang humubog po sa atin, ano po, yung salita ng Diyos o yung banal na Espiritu para mas maging katulad natin si Kristo. Yan po yung salitang sanctification. Yun po yung naisin po natin na to be Christ-like. No? Maging kagaya ni Jesus. Hindi man yung talagang si Jesus, pero yung character niya talaga, nagagaya po natin. Gets mo? Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat ka. Yung salitang transform, metamorpho, ibig sabihin, to be transformed from the inside. No? From the inside. Sa loob. Okay, gets natin? So, ang pagsamba or worship is transformation. A person can sing loudly and still think like the world. Ano po yun? Pwede kasing sobrang lakas kang umawit po dito tuwing Sunday. Pero isip mo naman, kagaya pa rin ng mundo. Kamukha mo pa rin yung mundo. Okay? So, true worship changes how we think. True worship changes how we think and how we speak, how we react, and how we make decisions. Yes mo? No? So meron po akong question po sa ating lahat sa umaga pong ito. Has the gospel changed only your church, our church attendance, or has changed our mind? Yung gospel ba, mga kapatid, ay binago lamang yung o pinarami lamang yung attendance ng church natin, o yung gospel talaga ay talagang binago po yung ating mga isip? Alam mo, pag binago talaga yung mga isip po natin, mga kapatid, importante po yun. Kasi once na maayos po yung ating pag-iisip, talagang pipiliin natin yung mga magagandang mga gawin o maayos na gawin sa buhay. Very basic. No? Andaling isipin. Andali lang. Pero pinakamahirap talaga gawin. Kaya yung challenge po sa atin, hindi po yung nandito tayo sa loob ng church eh. Yung challenge sa atin, pag sa labas na tayo. Yun po talaga. Mag-worship pa ba ako? Hindi. Kasi dito pwede ako mag-worship. Taas ng kamay, Lord, I worship you.
Jesus be the name. Pero pag nasa labas na, yung pangalan ko na dapat ang may taas. Doesn't make sense. Kung tinataas mo si Jesus dito sa loob ng church, why not itaas mo na rin si Jesus doon sa labas? Siya yung maghari ng buhay mo, all the way. Gets mo? O ngayon, wala na mga nakangiti. Kanina, saya-saya. Yung mga iba, nag-ibang nila lang. Diba? Sabi ko sa inyo talagang may kukurot talaga sa mga puso po natin. Hindi pwedeng hindi. Gets mo? Sa pangatlong puntos po natin, worship is spirit and in truth. So sa John chapter 4, verse 23 to 24, sabi po doon, but the time is coming, indeed it's here now, when true worshiper will worship the Father in the Spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. 24, for God is a Spirit. To those, so those who worship Him must worship in the Spirit and in truth. So the Father seeks such to worship Him. So salitang worship in spirit, not simply emotional excitement. No? It is worship empowered by the Holy Spirit, mga kapatid. Yan po ibig sabihin po ng worship in spirit. No? Hindi lang po ito yung emotional excitement. Kasi minsan talaga, pag na-hype tayo, talagang iba na yung ating mga feelings. Diba? Harang feeling natin, nag-worship na tayo, pero hype lang pala yun. Diba? So, worship in spirit, not simply or merely emotional excitement, mga kapatid. It is worship empowered by the Holy Spirit. Alam mo naman kung worship ka talaga sa Kanya. Gets natin? No? So, pagbalik natin next Sunday, sabihin mo sa katabi mo, don't bother me. Lalo na pag praise and worship na, ayaan mo lang ako. I-express ko yung worship ko kay Jesus. And many will see and fear the Lord. Ibig sabihin, magkakaroon po ng respeto sa Kanya. Pag nakita natin ikaw, nag-worship sa Kanya, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng galang. Ay, yung katabi mo talagang bago pa lang, newcomer talaga. Yung una talagang, ano to parang weirdo Pag bago mga punta sa church, mga mukhang weirdo yung mga pag nakita mo, nagtataas ng mga kamay. Papalakpak, parang mali ata yung church pinuntahan. Kasi yung dating pinupuntahan ko, yung uupo ka, luluhod, tatayo. Di ba? Malalaman po, pag makasalanan ka, pag dumikit yung ostya doon sa taas ng... Di ba? Pag dumikit doon, makasalanan ako ngayon. Di ba? Yun yung ano doon, yung climax doon No, malalaman mo pag makasalanan ko nung Sunday na yon o yung buong linggo pag dumikit talaga doon sa itaas. Ano tawag giant yung nga to? Galang. Guess natin. Ganun daw siya. So alam po natin talaga personally, no? Pag tayo po talaga sumasamba talaga sa Kanya, 100%. No? So worship in truth naman, this is not according to our preferences. Ito po ay according to God's revelation. No? So, Jesus did not say the Father seeks talented singers. Hindi po doon sinabi, naghahanap yung Diyos, na nagsisik siya ng mga talented na mga awit. Sinabi niya, naghahanap yung Diyos ng worshippers. Father seeks through worshiper. Sabi mo sa katabi mo, tunay ka bang sumasamba? Heaven is not searching for performance. Heaven is searching for authenticity. Yung mga genuine worshipers.
genuine worshipers. Na talagang pag umasok doon sa pagsamba sa presence ni Lord, isa lang yung kanyang tinatawag. Yung pangalang Jesus. Walang iba. Kaya tanong natin yung mga sarili natin, kung totoo ba ako talagang sumasamba sa Diyos. Yes, yung mga worship team, nagpa-practice po yung mga yan. Para kahit papano ay hindi nyo po tawanan. No? Yung iba sa atin, pupunta ng church, makikinig lang ng music pag nagkapali yung bass player natin. Ay, bass player. Nawanan agad. Di ba? Pero nag-i-ensayo yan, mga kapatid. Nag-i-ensayo yan lahat. Yung ensayo na yun, mga kapatid, di lang po yun normal na practice. Kundi yung ensayo po na yun, worship pa rin kay Jesus. Nagets natin? Siyempre, gusto pa rin natin excellency. Kasi may gift eh. Yun yung gift talaga eh. Pero lagi natin tatandaan, the heaven is not searching or looking for performance. Kasi pag performance, isipin mo lang yung ano mo eh, yung kung paano ka mag-perform. Pero pag driven ka ng Holy Spirit, ibang worship 'yun. No? Ibang worship 'yun. Pag driven ka ng Holy Spirit talaga, ibang expression yung naibibigay, ibang manifestation yung talagang lumalabas po sa iyo. At mararamdaman po 'yun ng mga tao. Gets natin? Kaya yung Diyos natin, yun po yung kanyang sinisik, yung mga genuine na worshipers. Gets natin? So pang-apat na puntos po natin sa umaga pong ito, worship continues outside the sanctuary. Worship continues outside the sanctuary. Colossians chapter 3, verse 17. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Do all in the name of the Lord Jesus. So, tingnan natin yung salitang whatever. No? Sabi mo sa katabi mo, whatever. So, worship includes, ito, palaging nangyayari po sa atin ito, sa akin, tuwing nagda-drive. No? Worship includes driving. Kasi pwede kang sumambay habang nagda-drive ka. Na? So, pwede kang sumasamba doon sa trabaho. Okay? Pwede tayong sumamba sa tuwing nagluluto tayo, mga magagaling magluto dyan. Yeah? Pwede kang sumamba sa pag-aaral. Habang nag-aaral ako, sasamba ako sa Diyos. Or parenting. Pwede ka rin sumamba eh. No? Pwede rin po tayo sumamba sa pagsisilbi po natin sa iba while serving others. Nagigets mo? No? So, yung puntos po na ito, pinapaalala po sa atin, worship continues outside the sanctuary. Nagpapatuloy po ito, hindi lang po dito sa loob ng simbahan, kundi kahit saan po tayo. Sa trabaho man, sa pagdadrive, pagluluto, pagiging mga magulang. Yung mga mothers natin, nandiyo dyan, oh. Diba? Talagang habang nagbabantay, diba? Habang nagkikwentuhan sila sa kanilang tambayan. Ayan. Huwag lang kayo manira ng tao. Wala. No? Agets natin. Habang nagtatrabaho.
Kinig ng worship song. Habang nagme-mekaniko. Ayan, worship. Yung iba sa atin, habang naglilinis ng mga kuko. Ayan. Yeah. Yung iba sa atin, habang nagluluto. Meron pa ako narinig isang araw, habang natutulog. Wala daw ganun. Nagets natin. Kaya hindi lamang po dito yung pagsamba, kundi kahit nasa labas po tayo. Okay? So if Jesus is Lord of your life, then every ordinary moment becomes a sacred opportunity po sa atin. Ano po yun? To worship yung ating Panginoon. Okay? So, panglimang puntos po natin, worship is expressed through praise and good works. No? So, Hebrews chapter 13, verse 15 to 16, therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance to His name. Verse 16, and don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Okay. So let us continually, doon sa verse na binasa po natin, offer sacrifice of praise. And doon sa verse 16, and do not forget to do good and to share, for which sacrifices God is well pleased. Meron po tayo makikitang dalawang uri po ng sacrifices, two sacrifices. Yung una, vertical worship, and yung pangalawa, horizontal worship. No? So yung vertical worship, mga kapatid, pasensya na po kayo, maganda sana kung may PowerPoint po tayo, no, para makita natin, ma-imagine natin, no? Pero explain ko na lang po. Vertical worship, ibig sabihin, our worship directed upward to God. No? So ano po yun? Praying. Pangalawa, reading the Bible. Pangatlo, singing praises to God. Worship with our lips. No? Obeying God, thanksgiving, and trusting Him. Yan po yung vertical. Marami po. No? Yung vertical worship. Yung horizontal worship naman po, our worship expressed towards other people. So, yung una, forgiving others. Amen? Forgiving others. Horizontal worship. Kasi yung yung tao na to eh. Yung vertical upward to God, no? You're worshiping our worship directed upward to God. Yung horizontal, our worship expressed toward other people. So, yung una natin gawin, forgiving others. That's worship. No? Ilan lang yung nag-amen. Ayaw pa rin natin magpatawad. No? Pangalawa, sharing the gospel. No? Pangatlo, doing good to others. Doing good to others. Pangatlo, worship with our lives. Panglima, loving your family. Gets? No? Pang-anim, generosity. Generosity. Wala sabihin nila, kananayan lang kang awang kwartakon. Ore adamot. Pag tinanong ko, naman tayo, bili tayo agad. Wala akong pera. Yeah. Kung palagi yung sinasabi mo, eventually, wala talaga kang pera. Yeah. Our worship expressed towards other people. Generosity. Yeah. Gets natin? Kaya ako, nagpapasalamat talaga nung birthday ko. Birthday ko nung Yeah, talaga naipasok pa yung birthday. May segue pa. No? 2 days ago.
Pero syempre, may mga na-receive rin po tayo mga regalo kahit papaano. Papasalamat tayo yung mga nag-labor, yung mga nag-sacrifice, no? Ayaw ko sanang pangalanan, pero Kuya Kel, salamat sa effort. Yan, nagluto. Nagpunta pa po ng Dagupan para makabili po ng mga may luto para meron po tayo kahit papaano nakain po kagabi. No? Yung mga iba, nagbigay po ng mga kanilang mga regalo. Amen? At tayo po'y thankful. Thankful po sa ating Panginoon. Yung generosity na ipinakita po ng bawat isa. No? Wag po kayo mag-alala kahit wala po kayo na ibigay, basta nandito po kayo sa church. Basta sumasamba po tayo sa Panginoon. Nakikita natin yung bawat isa na talagang masaya na pumupuri sa ating Panginoon na kahit maulan, narito pa rin po tayo. Amen? Nagpapakita po yun ng pagsamba sa ating Panginoon. Pero po hindi po nagtatapos doon, meron pa po after church. Kung gusto niyo po pong magbigay, generosity. Joke lang. Okay? So, pang-pito, mga kapatid, at marami pa pong iba, helping those in need. No? Yan po ay nagpapakita po ng pagsamba po. Pa rin po sa ating Panginoon, no? At dahil nag-worship tayo kay Lord, na-express po ito to other people, no? Kaya nagkakaroon po tayo ng heart to help those in need. Okay? So, help those in need. At sa totoo lang, hindi kompleto ang worship kung puro vertical lang, mga kapatid. Kung tunay ang pagmamahal natin sa Diyos, makikita rin ito sa pagmamahal at paglilingkod natin sa ating mga kapwa. Amen? Makikita po yung paglilingkod po sa ating kapwa. Hallelujah! So doon sa nakita natin yung principle, yung katuruan sa verse 15, offer praise to God, yan po yung vertical worship. So verse 16, do good and share with others. That's the word of God. Hindi tayo pwedeng mag-against po doon. No, yan po yung horizontal worship. Both are pleasing sacrifices to God. Amen? So, you cannot claim to love God while refusing to bless people. So, our generosity is part of our worship. Kaya kung meron kang nakitang kailangan po ng tulong po dito sa church, parang binigyan ka ng Lord ng burden, lapitan mo, i-bless mo. Or tanungin mo, gusto mo ba ng prayer ngayong araw? Pag-pray kita. Di ba? Ngayon na what mo, na-bless ka ng Panginoon, nakita mo na merong kang nakita dito sa isang membro natin, ng dalawang membro natin na parang feel mo talagang kailangan i-bless din. You know, go ahead. I-bless mo yung tao. Amen? Kung nakita mo na kailangan ng blessing ni Pastor, pilit na binapasok. Hindi, mga kapatid, joke lang yun. No? So, malapit na tayo matapos. Susunod na puntos po natin, pang-anim, worship is about God's glory. Pwedeng sabihin sa katabi mo, worship is about God's glory. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Whatever you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. So, dito makikita natin walang maliit o malaking gawain sa mata ng ating Panginoon. So, Paul, si Apostle Pablo, used the simplest activities. Nabasa natin doon, eating and drinking, to teach that even ordinary parts of our life can glorify God. No? So, kung i-apply natin doon sa mga buhay po natin, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagmamaneho, sa pagluluto, sa pag-aalaga ng pamilya, lahat ng ito ay pwedeng maging worship kapag ginagawa para sa Diyos. Gets? So, ang layunin ng buhay ng Kristiyano ay
kalwalhatian ng Diyos. Hindi dapat ang tanong ay, ano-anong gusto kong gawin? Kundi, malululhati ba ang Diyos sa gagawin ko? Mag-glorify ba si Jesus, si God, sa buhay ko? Yan ang sukatan ng isang tunay na worshiper. Ang bawat desisyon ay dapat magpakita ng karakter ni Kristo. Kaya sa atin, mga Kristiyano na narito ngayon, bago po tayo gumawa ng desisyon, mga kapatid, itanong natin, makikita ba si Kristo sa gagawin ko? Bago ko gagawa ng desisyon, tanungin muna natin yung mga sarili natin. Isipin muna natin, makikita ba si Kristo sa gagawin ko? Magbibigay ba ito ng magandang patotoo? Patotoo, ibig sabihin yung testimony. Kaya bago mo gawin, o bago ka magdesisyon, isipin mo, makakapagbigay ba ito ng magandang testimonyo? Bago ko gawin itong bagay po na ito, maluluwalhati ba yung Diyos dito sa gagawin ko? Kung ang sagot natin hindi, kailangan nating pag-isipan pong muli. Okay? Isipin natin na isang empleyado, mga kapatid, may boss, may amo, or minsan yung mga boss wala sa opisina. Kaya walang nakakita sa kanya. May dalawa siyang pagpipilian, mga kapatid. Magpabaya dahil walang nakatingin, o magtrabaho ng tapat dahil alam niyang ginagawa niya ito para sa Panginoon. O yung pangalawang empleyado, ang namumuhay ayon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang worship hindi lang nangyayari kapag may mikropono sa kamay natin. Nangyayari po ito sa bawat desisyon, salita at sa gawa na ginagawa natin para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Kaya kapag ang layunin natin, mga kapatid, o bawat kilos natin, o bawat kilos mo, ay kalwalhatian ng Diyos, ang buong buhay po natin ay nagiging isang buhay ng pagsamba. Two people can do the same thing. One for self or one for God. Yung pangalawa, mga kapatid, is worship. Okay? The greatest hindrance to worship, yung divided allegiance, mga kapatid. Itong babanggitin ko pong mga words, talagang ko-correct po talaga yung ating mga hearts. Kaya ready po natin yung mga sarili po natin. Lalong-lalo na dagiti agdudwa ti panuno na. Matthew chapter 6 verse 24. Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters. For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. No one can serve two masters. No one can serve two masters. Anything that competes with God becomes an idol. Sinasabi ni Jesus po dyan, hindi pwedeng dalawang amo ng puso mo.
Hindi pwedeng dalawa yung boss ng puso mo. Hindi ka pwedeng maging 100% para sa Diyos at 100% para sa pera o sa ibang bagay ng sabay. Alam mo kapatid, darating yung panahon na kailangan mo pumili kung sino yung uunahin mo. Darating yung panahon. Maniwala ka man sa hindi. Halimbawa, may trabaho ka na pinapagawa sa'yo yung mga boss natin. Yung boss mo, tuwing linggo. Yan. Pero alam mong gusto ng Diyos na mag-attend ka ng church. Church, kung magkasalungat ang gusto ng Diyos at ng pera, kanino ka susunod? Isipan mo, Maggie. Kanino ka susunod? Kasi doon makikita kung sino ang tunay na master mo. Meron tayong mga tinatawag na modern idols na tinatawag. Una, money. Career. Business. Relationship. Fame. Comfort. Success. Entertainment. Even ministry itself, mga kapatid. Or yung mga sarili nating mga gustuhan. Kapag mas mahalaga ang mga ito kaysa sa Diyos, nagiging master na sila ng ating mga buhay. Kapag yun yung mga nagiging mahalaga, nagiging master yun ng ating mga buhay. Hindi sinabi ni Jesus na masama ang pera. Don't get me wrong. Hindi niya sinabi na masama po ang pera. Ang sinabi niya ay huwag mong hayaang ang pera o anumang bagay ang maging amo ng puso mo. Amen? Si Jesus lang ang dapat na maging Panginoon ng ating buhay. Church, what receives your best energy or yung best thoughts and best affection, that is what you truly worship. Kaya kung sinong may control sa puso mo, siya ang tunay mong sinasamba. Gets natin? Hindi po natin sinasabi po dito na masama po kumita ng pera. Kailangan po natin yan. Amen? Kailangan nyo po yan kasi meron po kayong pamilya. Meron po kayong bills na binabayaran. Tayong lahat. Kailangan natin mag-provide para sa ating family. Pero kung ito po yung magiging sanhi po ng paggawa po natin ng hindi maganda, o ito po yung magiging sanhi para maibigay lahat ng ating mga oras o lahat ng buhay po natin at nineglect natin si Lord, hindi na po yun maganda. Tandaan po natin, darating yung araw, haharap po tayo kay Jesus. At tanungin natin yung sarili natin sa umaga pong ito. Sino ba talaga yung master or yung boss ng buhay ko? Amen? In closing, ang tunay na worship ay hindi nagsisimula sa unang kanta at hindi rin nagtatapos sa huling amen. Alam mo, ang tunay na worship ay nagsisimula kapag isinuko natin ang ating buhay kay Jesus. Pwede mo ba tayong tumayo?
Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para maging Sunday worshipers, kundi everyday worshipers. Alam mo, kapag yung puso po natin ay nakasuko sa Kanya, ang trabaho ay nagiging worship. Ang pamilya ay nagiging lugar ng pagsamba. Ang paglilingkod ay nagiging pagsamba. Ang pagsunod kahit mahirap ay nagiging pagsamba. Kahit ang paghihirap ay nagiging pagkakataon upang luwalhatiin ng Diyos. Totoo po yun. Kaya nang sabi po natin kanina, kapag natapos ang service at umuwi na tayo, doon pa lang nagsisimula ang tunay na pagsamba. Kaya ang tanong ko po sa bawat isa na narito ngayon, makikita pa rin ba si Kristo sa ating buhay sa Lunes hanggang Sabado? Makikita pa rin ba si Kristo sa ating buhay mula sa Lunes hanggang Sabado? Can God trust me outside the church building? Does my Monday worship match my Sunday worship? Ito isang question po. Would my family describe me as a worshiper? Tanungin natin yung mga sarili po natin. Yung pamilya ko ba nakikita ba talaga akong sumasamba sa Diyos? O baka dahil hindi nakikita sa atin yung pagsamba, kaya hanggang ngayon hindi pa rin sila sumasama po sa atin. Is Christ truly the center of my life? A lifestyle of worship is not occasional enthusiasm for God. It is continual surrender to God, mga kapatid. When the music stops, the worshiper keeps worshiping. When the music stops, the worshiper keeps worshiping. At pag dumating yung pagsubok, mga kapatid, when trials come, the worshiper keeps trusting. And when no one is watching, the worshiper keeps obeying. Hindi yung rason ko, wala naman nakakita po sa akin. Lagi mong tatandaan, meron pong Diyos na nakakita po sa atin day and night, night and day. Kaya yung worship na hinahanap ng ating Panginoon, ito yung mga tao talagang willing na kahit anong mangyari, kayang ibigay yung buhay nila sa Kanya. Lord, make my life an altar and my heart a sanctuary, and every breath, Lord God, an act of worship. Before I read itong last verse po natin sa araw po na ito, mga kapatid, pwede ba natin taas yung ating mga kamay sa Kanya as we sing this song, this worship song? Hindi po ako mag-invite po dito sa harap. Pero kung nasaan ka man ngayon, nakatayo ngayon, just worship the Lord. Sambahin mo yung Diyos and offer your life as a living sacrifice to Him. Kung may mga area ng mga buhay natin na alam natin na nagiging hindrance para makapag-worship sa ating Panginoon, i-lay down mo yan sa Kanya.
Yung mga kabigatan na yan, sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin lahat na nabibigatan sa buhay o nahihirapan at bibigyan ko po kayo ng kapahingahan. Gusto mo natin yung kapahingahan na mula sa presensya ng ating Panginoon? Kasi sa umaga pong ito, mga kapatid, sa araw po na ito, bawat taong may boses o may bibig, sambahin mo yung Diyos ng buong puso. Hallelujah. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, Come on, church. When there is no song, something's wrong. So lift up your voices. Taas natin yung mga awitin natin para sa ating Diyos. Sing a new song to Him. Let's offer our lives as a living sacrifice this afternoon. Sapagkat itong buhay po na ito, hindi po sa atin, sa Kanya po ito. It belongs to Him. Everything. Everything, mga kapatid. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Lord, I offer. Lord, I offer you. Bigyan ko po kayo ng ilang mga minuto na kausapin yung ating Panginoon sa umaga po ito. If you can, buksan mo yung bibig mo. Just pray and worship Him. Worship Him in the Spirit right now. Worship Him in the Spirit and in truth, mga kapatid. Hallelujah.
have your way. Lord, have your way. For the last time, Lord, I give you, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm with. Thank you, Lord, for the reminders. Thank you, Lord, for the correction. Thank you, Lord, for the everlasting love that you have given us. Thank you, Lord, for reminding us the true meaning of worship. May the lessons, may the words that we have heard not just be kept in our hearts, Lord, but be applied in our lives for the next week, for the following months, and will be reflected in our lives, Father. Bless everyone as we go out, as we go home, as we eat for lunch. May everyone be reminded the true essence of worship in its simplest form. These things we pray in Jesus' name. Amen.